Okay, so for today's video, ang next naman po nating ituturo is how to install yung gagamitin po nating software for our Java programming. Okay? So, meron po tayong dalawang pwedeng gamitin po pagdating dito sa Java programming natin. Ang una po is Eclipse. For those students na may PC or laptop na above 2 gig yung RAM, so pwede po tayo mag-install ng Eclipse. Okay? So, ituturo ko po muna kung ano po yung isa-search natin at paano po natin i-download sa Eclipse. Again po, for those students po na may PCs or laptops po na above 2 gig po yung RAM, so pwede po natin gamitin po itong Eclipse. Okay? So, search lang po natin sa Google, Eclipse, download. And then after that, ito po yung una natin makikita, yung Eclipse Foundation. So, just click it. Anyway, I'll just send the link later. And then after that, just click download. Yan. So, download lang po natin. So, let's just wait for a few more minutes. Yan. So, while waiting, paano naman po sir kung halimbawa po kami po ay walang PC or laptop po na magagamit? So, don't worry po. Pag wala po kayong PC or laptop, meron din po tayong gagamitin po for our phone. O di kaya naman po kung halimbawa yung RAM po natin medyo mababa, may papagamit din po ako sa inyong web browser naman po na application na pwede nating gamitin for Java. Para po lahat po tayo is hindi po nauhuli pagdating sa programming. Okay. So, here makikita po natin yung recent download. So, we'll just have to click it. Yan. So, download lang po natin. So, baka po may magtanong, sir, may bayad po ba to? No po. Wala pong bayad po yung ating Eclipse po. Okay? So, everything po dito is free. So, let's just wait for the installation. Yan. Okay. So, in my case po kasi, nakapag-download na po ako ng Eclipse. So, usually, kapag halimbawa din-download po natin sa Eclipse, meron pa po kayong in-next at meron pa po kayong i-agree. Okay? Tapos, ito na po yung pinaka last part. Or, ito na po yung pinaka last part na makikita po natin. So, lalabas po dito yung different choices na pwede po natin gamitin for Eclipse. So, in this case, ang gagamitin po natin for Eclipse is, of course, so since we're talking about Java programming at hindi po C or C++ developer, so, eto po yung pipili natin, yung nasa pinakataas. Eclipse IDE for Java developers. And then after that, just click it and then automatically magiging okay na po siya. So, ulitin ko lang po, wala pong bayad po sa Eclipse. This is a free software po. So, kaya po, huwag po tayo mag-alala when it comes to downloading it po. Okay? So, again, ulitin ko lang po, baka po may magtanong sa inyo, sir, bakit di po nagana sa akin? So, usually po, kapag 2 gig po yung RAM, hindi po niya kayang suportahan. Medyo babagal po. Lalo na po kapag start na po tayo mag-create ng mga design, specifically sa finals. Okay? So, next natin. Paano naman po, sir, kung halimbawa wala po kaming laptop or PC na pwedeng gamitin? O di kaya naman po hindi po kaya ng PC or laptop po namin yung Eclipse. So, pwede po tayong pumunta sa codiva.io naman. Okay, balik lang tayo sa Google. So, type lang natin codiva.io. And then, meron po tayo dito makikita na browser application. Okay. So, dito po sa codiva.io, I suggest everyone to create an account. So, simply, so madali lang po mag-create ng account po dito. Just click create account. So, either you put your email. So, either you put your email here and then password. O di kaya naman po is i-sign in nyo po siya. So, sign in nyo po siya via
via your email. Now, um, pwede po ba namin gamitin dito? So, pwede po ba namin gamitin dito yung amin pong CCC account. So, CCC account. So, in this case po kasi, hindi natin, though you have your CCC accounts with you, pero, that's not your personal account po. So, it's not your personal account, but it's, um, your account na ginagamit po sa school po. So, technically, personal din naman, pero, hindi po siya yung, um, let's say may limit. So, ibig sabihin, ang ibig ko lang sabihin, pag natapos po kayo sa CCC, for sure, your email accounts will be removed na po. So, I suggest, para po may mga copies po kayo ng mga codes nyo po, pwede po kayong mag-create ng account po sa Codiva.io. So, pwede po kayong mag-create ng account po sa Codiva.io using your account po or your registered email accounts po. Okay? So, for example, yan. So, for example, nag-wrong password po ako. Pwede ko lang i-click dito yung Google. Then, magda-direct po yan sa ating email. In my case, ang ginamit ko po dito yung CCC account ko po. Pero meron po talaga akong ginagamit for my personal account. So, ito po. So, kapag nakita nyo na po itong my project, automatically, this means that correct po yung ginagawa po natin. So, dito po tayo nag-create ng project name. So, first say sample, then create. And then, after that, just put class name. So, lagay na lang natin sample. Then, create as well. Yan. So, ito po yung gagamitin po natin for coding sa kanya. Okay? So, sa paggamit po na Eclipse, yun po yung gagamitin ko. Sa paggamit po na Eclipse, during discussions, yun po yung gagamitin ko po. So, ito po yung magiging guide nyo lang po. So, as you can see, guys, hindi nyo na po kailangan baguhin for now yung class file at saka yung public static void. I-discuss ko rin po yun during class. Ang kailangan nyo lang pong baguhin is yung nasa content po ng methods po natin. Okay? So, for example, system.out.println using system.out.println, ito yung ginagamit po natin para makapag-print po tayo ng line. So, when we run it, yan. So, saan natin makikita yung output? Yan. Ito po kasi mga importanteng malaman natin pagdating sa Codiva.io, kaya sinashare ko na kagad. Makikita po natin yung output sa pinakababa po. Okay? Paano naman po kapag halimbawa, magsasend tayo ng input? So, for example lang po magsasend tayo ng input. Yan. Para lang po hindi po tayo malito, especially dun sa mga naka-modular or naka-async ngayon. So, scanner, and then after that, so, later ko na lang explain. So, pero itong scanner in, ito yung ginagamit po natin to set our inputs. So, scanner, system.in, and then after that, so, sa pinakataas, import po natin yan. Import java.util.scanner. Okay? So, for example, natin, string name is equal to in.null. Sorry, mali pala. Next line pala. Sa in.next line. So, system.out.println. So, for example, enter your name. Yan. So, mali pala ako ng sequence.
Dapat dito muna. Okay. So, itong enter your name. Ito po yung print line natin. So, ibig sabihin, magpiprint lang po yan ng output. Ito pong next line, ito po yung ginagamit po natin to set our input. So, ito po, just put some output. So, output of the word enter your name. So, ang ginagawa niya lang po, nagpa-provide po siya ng output na ang lalabas po dapat enter your name. So, in this case, itong inputs po natin, ito pong inputs po natin, automatically, ito po yung reason kung bakit po tayo or paano po tayo makakapag-type. So, in this case, again, kailangan natin siyang i-provide kung saan natin ilalagay output. So, ito po yung ginagamit po natin for output, system.out.println. Ilalagay lang natin, system.out.println. So, let's say, your name is, then plus sign name. We use this as concatenation, yung plus sign natin. So, when we run the program, dito po natin siya ilalagay. Yan. Ito pong nakikita nyo dyan na malaking linya na parang pa-square. So, dyan po kayo magsaset ng inputs nyo po. So, for example, enter your name, Kaimon. So, lagyan natin Kaimon. And then, enter. So, automatically, lalabas po dyan, your name is Kaimon. Okay? So, ito po, pinapakita ko lang po sa inyo para po malaman nyo po kung paano po mag-input at output po sa loob po ng ating Codiva.io. For those students na gagamit po na Eclipse, please wait po sa video lecture. So, video lecture natin kasi po yun po ang lagi ko pong gagamitin for our video. So, salamat po.